Sinabi ni Pangulong Donald Trump ng US na gusto niyang matapos agad ang digmaan sa Ukraine kahit ano pa ang kondisyon. Sinabi ni Kirill Budanov, pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine, na nasa huling yugto ng negosasyon para tapusin ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine at malapit na tayong makarinig ng magagandang balita. Kasabay nito, nalaman na ang kinatawan ni Putin na si Kirill Dmitriev ay agarang lumipad patungong Estados Unidos para makipag-usap sa administrasyon ni Donald Trump tungkol sa pagtatapos ng digmaan. Sabay na pumayag ang Ukraine at Russia sa tigil putukan sa Pasko ng Pagkabuhay at sinabi ni Pangulong Zelensky na ginagamit na ng Russia ang kanilang reserbang estratehiko para ipagpatuloy ang digmaan. Totoo nga ba ang lahat ng ito? Tara't alamin natin. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ito. Pero bago ang episode, hinihiling ko ang suporta nyo para sa YouTube channel na ito. Pwede ninyong gawin ito sa donation, sponsorship o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa video description. Nandyan lahat ng platform na pwedeng gamitin. Lubos akong nagpapasalamat sa suporta ninyo. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News, nasa video description ang link. Kaya sisimulan ko sa balita ngayong araw, isinulat ng British na pahayagan na The Guardian na nag-aalala ang Europa na maaaring hingi ni Donald Trump sa Kyiv na isuko ang teritoryo kapalit ng mabilis na tagumpay. Nababahala ang mga diplomat ng Europa sa pagbabago ng retorika ng Washington. Maaaring dagdagan ng administrasyon ni Donald Trump ang presyon sa Ukraine bago pa man dumating ang taglagas na ito. Ngayong taglagas sa US, daganapin ang midterm elections para sa Kongreso, kaya kailangan ni Trump ng mabilis na resulta. Nakikita ng mga opisyal ng Europa na bantay ito sa soberanya ng Ukraine at maaaring magsimulang kumilos ang Washington na mas agresibo, hindi laban sa agresor kundi sa biktima ng digmaan. Ayon sa Guardian, posibleng dumating ngayong buwan sa Kyiv ang espesyal na sugo ng White House na si Stephen Witkoff at si Jared Kushner, manugang ng presidente. Sa tingin ko, darating nga sila sa mga susunod na araw at ipapaliwanag ko mamaya kung bakit. Maaring sa simula ng susunod na linggo ito. Ito ang unang bisita nila mula nang simulan ang bagong inisyatiba para sa kapayapaan at balak i-restart ang dialogo. Sa Europa, may pag-aalinlangan sa pagbisitang ito at pang-anib na iharap lang nina Witkoff at Kushner si Zelensky sa desisyong wala na siyang magagawa. Aminado ang Europa na lalong humirap ang kalagayan dahil sa gitnang silangan. Ipinakita ng digmaan sa Iran ang matinding di pagkakasundo ng Estados Unidos at Europa. Hindi pa nagkaroon ng tensyong ganito mula nang magsimula ang malawakang pananakop ng mga Ruso sa Ukraine noong 2022. Ayon sa mga nakausap na opisyal, nagkaroon ng mga pagtatalo at kahirapan dahil sa pagtutok ng Estados Unidos sa Iran at pagbawas ng mga mapagkukunan para sa pagsuporta sa Ukraine. Natatakot din ang Europa na maiwang mag-isa laban sa banta ng Russia, lalo na't posibleng umalis si Trump. Pero kung pag-uusapan ang posibilidad na sina Witkoff at Kushner, mga sugo ni Trump, ay pupunta sa Kyiv at ihaharap si Zelensky sa desisyong wala na siyang magagawa, mataas ang tsansa nito. Ipaliwanag ko kung bakit. Ang sugo ni Putin na si Kirill Dmitriev ay nasa Amerika at nakikipag-usap sa administrasyon ni Pangulong Donald Trump tungkol sa kasunduang pangkapayapaan sa Ukraine at kooperasyong pang-ekonomiya ng US at Russia. Ang punto ay ang pagbisita ni Dmitriev ay nagaganap bago ang desisyon ng US tungkol sa pagpapalawig ng bisa ng pagpapagaan ng mga parusa sa langis ng Russia na magtatapos na sa ika-11 ng Abril. Kasama rin sa agenda ang isyung ito. Ibig sabihin, gusto ni Dmitriev na palawigin ang pagtanggal ng parusa para kumita pa rin si Putin sa langis. Tandaan, sinabi ni Scott Bessent na pansamantalang desisyon lang ito, isang buwan lang dahil sa krisis sa gitnang silangan. O ayan, para may tigil putukan na sa gitnang silangan, kaya pwede na ibalik ang mga parusa pero maaari pa rin nilang palawigin. Gayunpaman, tandaan na sina Witkoff at Kushner ay dati nang nakausap si Dmitriev at naglatag ng imposibleng kahilingan sa Ukraine. Isaalang-alang ito. Sinabi ni Pangulo ng Ukraine na si Vladimir Zelensky na magkakaroon ng trilateral na pagpupulong kasama ang Estados Unidos para talakayin ang pagtigil ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ngunit hindi pa tiyak ang pinal na format ng pagpupulong. Noong Abril 4, kinumpirma ni Kirill Budanov ng opisina ng Pangulo ng Ukraine na inaasahan nila ang pagbisita ng Amerikanong kinatawan sa Kyiv pagkatapos ng Pasko ng Pagkabuhay. Ngayon, tingnan ninyo ang mga pangyayari at bantayan nyo ang galaw nila.
Ang buong delegasyon ng Amerika na sina Steven Witkoff, Jared Kushner at ang pangalawang Pangulo ng Estados Unidos na si J.D. Vance ay kasalukuyang nasa Pakistan na yon. Sa mga araw na ito, nasa Pakistan sila para sa pag-uusap kasama ang Iran. Pagkatapos ng Pasko ng Pagkabuhay at Linggo, malamang pupunta sila sa Kyiv. Lumalabas sa luistika na Kyiv talaga ang susunod nilang pupuntahan. Naipahayag ng pagbisita nila at dito lahat nagkakatugma. Biglang sinabi ni Kirill Budanov, pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine, na umuusad na ang usapang pangkapayapaan ng Kyiv at Moscow patungo sa kasunduan. At ang pag-aayos ng digmaan ng Ukraine ay maaring hindi magtagal. Ayon kay Budanov, may progreso sa negosasyon sa Russia, ngunit kumbinsido siyang hindi ito magtatagal. Hindi direktang sinabi ni Budanov kung ano yon. Alam nyo naman, walang pampublikong negosasyon na mahigit 1 buwan. Pampubliko lang yon. Mukhang may lihim na bahagi. Narito ang sinabi ni Budanov. Hindi lahat nakakaintindi na dapat matapos ang digmaan, kaya sila nag-uusap. Sa tingin ko, hindi na ito magtatagal. Pareho pa ring matigas ang posisyon ng dalawang panig sa negosasyon kahit may tulong ng Estados Unidos. Pero unti-unti silang lumalapit sa kompromiso. May malinaw ding motibo ang Rusya para makipagkasundo. Hindi tulad natin, sarili nilang pera ang ginagastos nila. Napakalaking halaga nito, umabot na sa trilyon. Kasabay nito, tumanggi si Budanov na sabihin kung ano mismo ang magiging anyo ng posibleng kompromiso sa usapin ng teritoryo na siyang pinakamahirap na bahagi ng negosasyon. Iyan ang nakababahala, at bakit hindi? Ayon kay Budanov, malapit na matapos ang negosasyon, ngunit hindi niya ibinunyag kung paano susolusyunan ang issue sa teritoryo. Ayon sa Bloomberg na may source sa Kremlin, kinumpirma nilang deadlock na ang negosasyon dahil parehong panig ay naglatag ng mga posisyong hindi katanggap-tanggap sa isa't isa. Sinabi rin ni Zelensky na ginagamit na ng mga Ruso ang kanilang strategic reserve sa frontline, na pinatutunayan ng dami ng tropang Ruso sa Ukraine. Sa loob ng 1 buwan, napupuksan natin ang parehong bilang ng mga okupante na kanilang minumobilisa. Pero sa kabila nito, patuloy pa ring lumalaki ang bilang ng kanilang grupo sa teritoryo ng Ukraine. Ibig sabihin, naniniwala kaming dinadala nila ang mga sundalo mula sa strategic reserve para palakihin ang kanilang grupo. Ibig sabihin, nagsusugal ang mga Ruso at inilalaban ang lahat ng mayroon sila. Binanggit ni Zelensky na gustong sakupin ng mga Ruso ang Droskovka, Konstantinovka at Pokrovsk sa Donetsk region bago matapos ang Abril. Hindi ito posible para sa kanila. Imposible ito, pero hindi na ito ang unang beses na nagtakda sila ng petsa at nayon ay nagtakda na naman sila ng ganitong layunin. Naikwento ko na ang pagkikita namin ng British intelligence at ang tiwala namin sa isa't isa. Sabi rin nila, hindi nila nakikitang posible itong magawa ng mga Ruso. Pero ang punto pa rin, pwedeng ibuhos ng mga Ruso ngayon ang lahat ng kanilang lakas sa labanan para lang makakuha ng kahit anong tagumpay sa front para magamit nila ito bilang panggigipit sa negosasyon. Kaya malaki ang posibilidad na sa mga susunod na araw ay makikita natin ang panibagong round ng negosasyon. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong mga opinyon at konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto niyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor sa YouTube. Makikikita sa video description ang mga link at detalye kung paano gawin ito. Nandoon mismo ang nakasulat na suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Piliin ang pinakakomportableng paraan para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!